Dapat nga raw ay sa publiko na ang sinasabi nilang ebidensya laban sa mismong Pangulo nang matapos na nga ang pambababoy ng mga politiko sa administrasyong ito nang makasimula na nga ng panibago at makalaya na ang masang Pilipino sa gobyernong tampalos-los. Dapat maliwanagan na nga ang sambayanan kung totoo ba talaga ang pulveronic issue na kumakalat ngayon sa mundo ng social media, sapagkat marami na nga rin ang nagsasabi na napanood na nga nila mismo ang nasabing video. Hindi nga ito maaaring baliwalain lamang, lalo na't nakasalalay kay PBBM ang buong sambayanan. Well, ito nga ang balitang ating pagkatutukan. Ngunit bago ang lahat ay siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bangon Pinas. Pag-usapan pa rin natin ngayon yung pulburon video ng nandyan, Palasyo sa Malacanang. Kasi to me, this is a very serious matter na kailangang matuldukan, maliwanagan. Ano ba talaga? Okay, mayroon akong kaibigan. Nagpadala sa akin ng message. Sabi niya, Sir, pati si Jay Sonsa, may hawak din siyang video at napanood niya na yung video na yan. Marami nang nakakita. So, mayroon siyang pinadala sa akin na post ni Jason sa ito. Jason sa. Kahapon lang niya pinost. Kasi, yun na yung mainit na usap-usapan. Kailan ba nagsimula? Noong December 25. Tama, yun ba? 25 yung pasabog ni Maharlika na ilalabas ng pulburon video. So yan na, naging hot topic. Kaya si Jason sana nanahimik, biglang nag-post. O, basahin ko ang kanyang post ha. Bakit hindi na ako excited na makitang muli iyong video noong isang mama na may pulbos sa ilong at gilagid? Question mark. Ang ganda naman ng pagkagawa ni Sir Jason Sa. Bilib ako dito kay Jason Sa. Although, ang iba, maraming, yung iba lang ha, may mga sinasabing hindi maganda kay Sir Jason Sa. Ako, yung buong credibility niya para sa akin, very credible si Jason Sa. Talagang professional journalist ito. Plus, kasamahan nating DDS. Kaya, sama-sama tayong DDS. Salamat, Sir Jason sa post mo na ito. Anong ibig sabihin? Hindi na siya excited na makita video. Ibig sabihin, napanood niya na. Oh, anong klaseng video? Mama na may pulbos sa ilong. Di ba hit-hitin? I'm sorry, minsan hindi ko naranasan yan. Pati itsura ng yung mga illegal drug na yan, ang nakita ko lang is marijuana. Kasi marijuana, nung tenyente, kapitan pa ko, para punta kami sa bundok, nakakakita kami ng mga tanim na marijuana. Although, ano lang, hindi yung plantation na pang ano. So marijuana lang ang alam ko. Itong ganito, yung hit-hit, alam ko lang, basta puti. Puti. Ginaganon. O di hit-hitin, di talagang mapupunta dito, tapos gilagid. So, ang understanding ko ito, napanood na ni Jason Sa. Kaya, hindi na siya excited. Ako, excited. Kayo, excited ba kayo? 119 shares. And then, 1,100 comments. Magbasa lang tayo sa mga comments ha. Pa-share po, sir.
Share itong post na ito. Dami na isahan, lintik. Siguro bumoto ito, na isahan eh. Tingnan natin yung reply Pa-share naman Sir J, okay. Kuting ba yan? Ngiwi ba yan? Sabog. Bangag. I-post mo na po sir, excited na kami. Okay. So kung napanood ito ni Jason anong possibility na na-save niya? Ako kung mapanood ko yan, i-save ko yan eh. Bakit? Para ipakita ko sa future generations. I'm sorry. Kasi talagang nabudol ako. Ang dami kong pagod. Although hindi naman ako pinilit na magsuporta sa kandidatong ito. Taos puso akong sumuporta sa kanya nung kampanyahan. Kalye Survey. Isa po ako sa nangunguna sa Kalye Survey dito sa Mindanao. Okay? Kasi ang Kalye Survey nasa Metro Manila lang. Una kong napanood na Kalye Survey, yan si Vincent Tabigi. Nakita ko, maganda. Sinubukan ko rin sa Mindanao. Hoy! Nabigla ako talagang daming maka-BBM. Kala ko, kami lang mga Ilocano ang loyalist. Yung pala kahit saan. Yun, Kalye Survey. So, yung pagod ko sa Kalye Survey, talagang, akala ko, bayan babangon muli. Ito pala is BBM. Bawal na druga, babaha muli. Bilibid, babangon muli. Yan ay yung mga BBM ngayon. Dahil ang bilibid, pinulbos na ni DJ Bantag. Wala, tinanggal nilang DJ Bantag. Pinalitan ng iba at wala. Bumalik ang droga. Kaya ako, pag magkaroon ako ng kopya yan, isa-save ko. Anong gagawin ko? Ipakita ko sa aking mga anak, mga apo. Kasi ang mga anak ko, nung umalis na ang Marcos, punta na sa Hawaii. Grabe ang paninira sa eskwela na, Core Administration noon. Mga textbook, sinisira ang Marcos. So ako naman, bilang produkto ng Marcos, laking utang na loob naming mag-asawa sa Marcos dahil nag-aral kami sa eskwelahan ng in-establish ng Marcos. Tinuruan namin ang aming mga anak. Sabi ng mga anak, huwag kayong maniwala sa mga libro. Kasi anong sinasabi sa libro? Ang Marcos, diktador, mamamatay tao, magnanakaw, kung ano-ano. Tatlong anak namin, one-on-one talagang sinasabihan namin na ito ang tunay na Marcos, ito. At least, mga anak namin naniwala sa amin. Kaya natatawa ko sa bunso naming anak. I think grade 3. Teacher nila sa social studies. So, ano na ba yung araling panlipunan. Dinidiscuss ang libro na Project Marcos Sr. Mamamatay tao, everything. Masama. Nako, tumayo yung anak ko. Matapang yung anak ko. Nagmana sa tatay niya. Ma'am! Ano niya? Dili na tinood! Di na tinood! Ang akong daddy, sundalo, money. Wala. Nagdebate ng aking anak sa kayong libro lang ang imong ginasaligan, mama ko, tatay ko, ganito yan. Hindi daw nakaimik yung teacher. Kasi ang bata, grade 3, mga along edad niyan. Very passionate yung anak ko. Hindi ganyan ang mga Marcos. Hindi sila mamamatay tao. Wala, tumahimik yung maestra. Ganyan kami kaloyal sa Marcos, yung senior Ngayon, itong ginagawa ng junior ay talagang, let's erase history. Although, hindi yung history ng Marcos senior. Itong history ngayon ng Marcos Jr. ngayon, itatak natin sa isipan ng generations ito and the future generations na there was once upon a time na may presidente na
Kung lalabas yan, sana ilalabas. Yung vlog ko kanina, yung nauna kong vlog, kasi ang tanong ngayon, sinong may hawak? Kasi si Maharlika na pinaghihinalaan ng palasyo na may hawak siya at ilalabas. Wise tong Maharlika na ito. Wala sa akin ang pulburon video na yan. Although alam ko meron. Inofera na nila ako noon na ako'y maglalabas. Ayoko. So, challenge ni Maharlika, ilabas nyo na, ilabas nyo na. Kanina, isa sa aking mga puting aha, sabi niya, Sir, si Atty. Vic, meron siya hawak. So, ang tanong is, ilalabas ba ni Atty. Vic? Or, kasi binibili ng Malacanang, ibebenta ba? I don't know. Basta ako, kumbinsido ako na maraming alam si Atty. Vic sa mga sikreto na ganyan ng ating presidente dahil BFF sila ng mga ilang taon, matagal. Ito ngayon, Jason sa napanood, and I'm very sure, opinion ko lang ito, na-save yan ni Jason sa. Ang tanong, i-post ba niya? I-share ba niya? Ilabas ba niya? I don't know. Sino ang matapang na maglalabas niyan? Yon ang katanungan ng taong bayan. Si Sir Jason sa hindi na excited kasi napanood mo na eh. Kami, Sir J, maawa ka naman sa amin, panoorin din namin. Kaya please lang, ilabas nyo na o kung sino man ang may iba pang hawak. So lumalabas, dalawa na ang may hawak. Ilan pa kaya ang may hawak? Nako, mabubuang ang Malacanang ngayon. Lalo silang maburyong, mapraning, mabaliw. Hindi na makatulog-tulog kasi once na inilabas yan, goodbye, Palasyo. Ang taong bayan, I don't know kung anong reaksyon ng taong bayan. History repeat itself. Magtapok o mag-ipon na naman sa EDSA o anywhere para manawagan ng step down. I just don't know. Depende kung anong kalalabasan nitong video na ito. Ito na po ang pinakamalaking hamon sa administrasyong ito, yung video na yan kung ano ang mangyayari. Good luck! Malacanang, bilhin nyo lahat kung kaya nyong bilhin. Sirain nyo lahat kung kaya nyong sirain. Lang siya. Ang katotohanan. Okay, mga kababayan, ano bang chika boom boom natin today? The title of our vlog today is Employees Hinarang ni Liza Smugs. Okay, patay at may sakit, binaboy ng mag-asawang tambaluslos. Okay. So itapik natin yan. So ano ba yung hinarang ni Liza? So before nag-start, yung kanilang Christmas tree lighting sa Malacanang, actually, nakatanggap ako ng message kagabi pa dyan sa Philippine Time na tamang hinala si Liza Ahas sa mga empleyado ng Office of the President. Ito yung mga empleyadong ito yung mga staff na kung saan ay hindi, kumbaga matagal na dyan. Kumbaga hindi dahil in-appoint or what. Matagal na sila dyan sa kanilang trabaho na pinagdududahan ni Liza Smugs. Kaya hindi inimbita or hindi nakipag-participate ang mga empleyado ng Office of the President. Hindi nila gusto kung di hinarang sila ni Liza dahil pinagdududahan sila lahat ni Liza na puting ahas. So for the first time in the history of tree lighting, okay, ng Malacanang, dahil tradisyon yan, ngayon lang daw po, sabi ng ating mga puting ahas na pagapang-gapang dyan, na hinarang ni Liza yung invitation sa mga employees. So nakita nyo kung gaano kahayop ang babaeng ito. Dahil sa kanyang tamang hinala, sa kanyang
tamang pulboronic, okay? Tamang pulboronic na pag-iisip at tamang bangag, sinira niya yung tradisyon ng Malacanang na ang mga workers, mga staff ay dapat, hindi man lahat, at least nandiyan dahil syempre part sila ng ng tradisyon. Hindi dahil pinagdududahan ka lang ni Lisa Smugs ay hindi ka lahat sila pinagdududahan na nagsusumbong sa atin. Kaya loko-loko si Lisa ahas. Ngayon, anong eksena sa banga? So, napag-alaman natin na talaga namang, hindi naman natin napag-alaman, alam na nating lahat na yung ginagawa ni Kuting na pag-iimbita sa mga bata ay isang pagpapanggap lamang na siya may empathy para sa mga bata. Kasi kung napapansin ninyo, personally ako nakikita ko yung mga bata, gift-giving is always happy talaga. Okay? Huwag nating anuhan yan. Huwag nating kalimutan yan na yung ang gift-giving ay masaya talaga para sa mga bata. And they are innocent. Innocent ito mga batang ito na galing sa mga shelter na binitbit ni Kuting para lang sabihin na ay may ginagawa silang tama. Sa bawat pagpapanggap ni Kuting at ni Lisa na demonita, dalawa silang mag-asawa, sa bawat pagpapanggap nila na kunyari mabuti sila sa mga bata, di ba? Bawat kasinungalingan nila, ibubuljakin natin sila at ibubuking natin sa mga magulang, sa mga kabataan na ang binigay sa inyo palangga ay barya lang. Okay? Yan lamang ay kakapiraso dun sa mga orphan na mga bata na supposedly mas marami pa dapat kayong ma-enjoy na mga benepisyo mula sa gobyerno maliban sa what? Let's say feeding program, na regular feeding program para sa malnutrition, sa mga batang may sakit, sa kanilang mga pamilya, job opportunities, pero patuloy kayo patuloy kayong pulube ang dating at nakikiamot ng pagkain tuwing Pasko o gagamitin o ginamit ang mga batang ito kasi pinagsisigaw pa ng bongbong di ba? Sumisigaw pa yung mga bata na parang campaign season lang o campaign period lang mga palangga. Ngayon, anong eksena dito? So, tama yun tama yung gift giving, walang problema tayo. Kung pwede nga lang, lahat ng mga batang Pilipino ay may gift giving at posible yun. Pwedeng magkaroon ang lahat ng batang Pilipinong mahirap sa Pilipinas sa dami ng perang ninanakaw nila, idadaan nila sa LGU. Okay? Ang LGU ang magpa-facilitate sa bawat barangay. Kasi ang bawat barangay, kung hindi tiwali si Kapitan, kung may pera si Kapitan na may budget sila, at kung ang intensyon ni Kuting, dahil ang kanyang statement, mga kababayan, right? Sabi ni Kuting sa kanyang statement, tignan natin kung ano pinagsasabi niya dito. Sa gift-giving niya. Okay? Alam niyo sabi niya, alam niyo nung kasing tanda ko lang kayo, maliit din ako noon, di ba? May mga ganun pa. Yung tatay ko, siya ang presidente rito, kaya bawat Pasko, ganito ang aming ginagawa. Ngayon lamang, syempre high-tech na tayo, hindi na dito sa palasyo, nagkaroon ng maligayang Pasko or gift-giving, lahat ng gagawin natin kundi sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. So may mga satellite viewing kanina na pinakita sila, 'di ba, na sa ibang mga orphanage center, and that's good. But again, ang sabi ni Kuting dito na ang pamamahagi daw dapat itong sinasabi niya. Para sinasabi niya para sisiguraduhin ba na lahat ng mga bata ay magkakaroon ng regalo. Right? Sabi niya dapat ang bawat Pilipino ay sisiguraduhin na bawat batang Pilipino ay sisiguraduhin na magkaroon ng Pasko o pamasko. Alright? Sabi niya doon sa kanyang speech. Ngayon, mga palangga,
Napakahalaga, napakaimportante daw itong pagmamahal na pinapakita ng kanyang administrasyon. Sabi niya ito yung bahagi ng lipunan na pinakamamahal natin. Alam natin kaya't yung yung inyong ginagawa na pagmamahal, pag-aalaga sa kanila ay napakahalaga. Ito yung sa mga caretakers at saka sa mga mother ng mga bata, napaka-importante. Alright? Dahil yung mga kachipan dito ni Kuting. Ano ba sinabi niya dito? Basta, mayroon doon na sinabi ang Presidential Communications na parang nag-wish si Kuting na dapat ang lahat ng bata ay magkaroon ng regalo. Okay, so balik ako doon sa local government unit. Kung hindi nyo hindi nyo binubulsa ang pondo at ikaw ay good leader, pwede magkaroon ang mga bata ng pamasko, bag, sapatos, bagong damit, di ba? Pwede yun kung hindi nyo ninanakaw. Kasi pwedeng idaan, hindi lang dyan sa Malacanang, hindi lang dyan yung mga bata na gagamitin ninyo sa mga pictorial, sa mga video na parang sinasabi na ay mabuti ang presidente, mabotete si Lisa kasi malaking tiyan, mabotete. Ngayon, nabubuhay, sabi ni Rupert, magsasabubuhay sa limos o ayuda pero walang livable social pension sa pagtanda o pagkabalda. Exactly my point, palangga. Rupert. So ngayon, punta mo tayo dun sa mga bata. Huwag tayo muna lumayo. So ngayon, bakit ayaw nila bakit hindi nila ibigay itong pagbibigay ng lahat ng pamasko sa lahat ng mga batang deserving kasi yung iba ulila talaga, yung iba walang pambili during Christmas season. So bakit ayaw ibigay? Bakit ang ginagawa ni Kuting puro parang pang-campaign season? Right? Puro pang-campaign season, ginagamit ang mga bata, 'di ba? Maganda yung binibigyan yung mga bata, pero ang ginagawa ng Presidential Communications Office, ang mag-asawang Kuting na mga mandorobo, mandurugas, mga pulboronic ay pagpapanggap lamang. Na kunyari sila may empathy sa mga kabataan, pero kitang-kita mo naman napaka-plastikada. Plastic lang yan si Kuting dahil alam na alam ko yan. Papaputol ko ang aking buhok. Plastic yung hinayupak na yan. Ungrateful, walang kwentang nilalang, laging bangag, at laging nagtatransport ng pera ng bayan sa kanilang mga offshore accounts. Laging nagbabiyahe. Imagine mo yung kanilang pinsan ni Lisa, 1.1 billion mahigit ang ginastos sa pagta-travel si DNR Secretary Yulo. Okay? Nakita nyo yan? So, yan kachipan, magkano lang yung binigay sa mga bata? At ang nakakatawa, itong Lisa, tamang delusional, nag-hallucinate ng gaga, di ba? Pinagdududahan pa yung mga employees sa Office of the President. Alright? So, yung mga bashers ko dito ngayon, i-enjoy nyo lang yung alindog ko, ha? Just enjoy my alindog. Ay, nasa na nga pala magpapakita sana ako. Di ba? Mamaya na lang. Enjoy my alindog. Alright, darling? At enjoy ko ang pagbuboljak sa hinayupak na Lisa Kuting Sandro Marcos na tumanggap ng Rolex as bribe na more than 1 million pesos ang halaga. Okay? Then, ngayon, at ang paggagamit ng pera ng bayan, walang katapusan to palang kahayupan ng pamilyang ito. Dahil, eto nga, may nag-send sa akin kahapon, okay? Trending na pala ito kahapon. Okay? Itong pinsan ni Kuting. Ayan, speaking of walang empathy, speaking of pangbababoy, eto na ang ginagawa nila, mga kababayan. Ano ba sabi ko to? Binaboy ng mag-asawang Romualdez, yung si Yeda, yan, congresswoman at yang si Speaker of the House, binababoy nila ang mga mahirap at ang mga may sakit. Imagine nyo, mga kababayan, number 1 picture, mayroon silang hawak ng kanilang Tingog Party List logo. Yan po ay nagpipirma itong mga kawawang mga mga kababayan natin na tinatanggap ang kanilang
ayuda mula sa DSWD. Okay? So ngayon, okay, ngayon mga kababayan, yan ko lang to. Right. So, yung mga ano na yan, okay, yung mga pictures na yan, ay, ang proyekto niyan ay dapat DSWD lang. Pero pansinin ninyo nakita nyo ang nagbibigay DSWD personnel, nakita nyo yung logo niya. Pero itinapat ang Tingog party list nila ni Romualdez. Ito pa. Okay? Sinento sa akin kahapon ito. Ngayon, alright. Imagine nyo itong ano na to, itong pag humingi sa kanila ng mga tulong para sa nakalagay ang mga buwaka ng inang hinayupak na mga mambubudol. Diyos ko, tingnan mo mga itsura, di ba? May mga sungay, di ba? Invisible ang sungay ng mga ginayupak na sinusunog na sa jimpyerno ang kaluluwa ng dalawang ito sa kananakaw, sa pera ng bayan, hindi na nahiya, lumalamon ang bawat pamilya, pinapaaral ang kanilang pamilya sa pagnanakaw sa kaba ng bayan ng mag-asawang tambaluslos. Ayan. So ano po yan? Yan yung picture nila na kapag umihingi ng medical assistance ay yung papel na pinapipirmahan sa mga indigent o yung mga mahirap nating kababayan ay nandyan naka-attach ang kanilang mukha. Epal, mga epalitiko talaga. Remember, ng panahon ni Duterte, kung naalala ninyo, na pinatanggal niya, nag-issue siya ng memorandum, okay? Na pinatatanggal na yung mga litrato ng mga politiko sa mga institusyon ng gobyerno. Sabi ni Duterte niya, bigla ko naalala, sabi niya, nakukornihan daw siya. Even yung picture niya, ayaw niyang ipalagay doon sa mga ahensya ng pampublikong ahensya ng gobyerno. Yes, kasi ang sabi niya dapat daw ang nilalagay lang yung mga bayani, hindi yung mga epalitiko. At even yung mukha ni Duterte ay ayaw niya ilagay dyan. So even dito sa cash assistance and rice distribution, alright? Hindi naman yan proyekto ni Romualdez, pero laging inuutusan niya ang DSWD na ikabit ang kanyang mukha dyan lagi. Okay? Na-vlog na natin to. Sa QC namigay sila, ganito rin ginawa nila. Sino ba sa DSWD? Andyan si Pinky Romualdez na pinsan niya rin. Undersecretary. Sino ba nag-appoint? Okay? Diyan kay Rexlon Gatchalian. Diba? Si Ahas. So, bawat galaw ng DSWD, ang may utos niyan, ang may basbas ng lahat, ay si Lisa Ahas. Kaya hindi natin siya kakalimutan. Hindi tayo magtatapik ng ICC kay Duterte. Nagtatapik pa rin tayo, pero ibig sabihin, kasi di ba gusto nilang i-divert, gusto nilang makalimutan natin si Lisa. Pero DSW yan, mga palangga. Pera yan ng bayan, hindi nila pera. Bakit laging, pag namimigay ang DSW, mga buwaka ng inang jeje mo, nandiyan ang mga pagbumuka ng mga hinayupak? Pera ba niya yan? Alam mo kung may manikang itim lang ako, tinusok ko na Para ng lusaw na yan mga yan. Ngayon kayo. Tulad nito, Dole. Mga palangga, anong date to? Sorry. Excuse me. Dole Regional Office, tupad payout. Tulong panghanap buhay para sa ating disadvantaged or displaced workers. Para dito sa mga tupad is project of Dole. Bakit nandiyan ang buwaka ng inang Romualdez? Bakit nandiyan ang pangalan ng hinayupak? At ang kanyang party list? Pera niya ba yan? Ang dami mga palangga. Okay? Tuwing namimigay, lahat ng ahensya ng gobyerno, kinakausap ng hinayupak na to, sa bawat ayuda na hindi niya naman pera ng Pilipino, dahil gusto sa pangarap niyang sa dream job niya for 2028, ngayon pa lang, ay binababoy niya na. Even yung mga burial assistance, nandoon yung pangalan niya.
Hindi ka pa hinila ng mga patay. Nang hinayupak ka.